This time I will be going to discuss to our listeners or viewers, whether you are a follower or non-follower, the one of the best uh, essential traits of any worker. Yan. Particularly security practitioner in a security organization identified by yours truly as discipline. So, alam naman natin lahat yung lumang kasabihan na sa ikakaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. No? Applicable lahat ito sa lahat naman ng profesyon. But of course, i-explain natin, no? Para to make it clearer, para mas madaling maintindihan ng ating mga listeners. Okay? So, sa security profession, no, ang discipline refers to the consistent demonstration of proper conduct under all conditions. Diba? Ulitin ko, proper conduct under all conditions within the workplace or security organization. Diba? Tamang paggawa, no, sa lahat ng pagkakataon. Yun sa Tagalog. It embodies the willing obedience and adherence, diba, to establish rules, principles, and recognize authority. Diba? Yung willing, yung kusang pagsunod at pagsagawa, diba, sa mga trabaho according to established rules and regulations. Yan. So, yun yung pinaka basic at pinaka-simple na definition ng disiplina. Again, sa security profession, discipline is a fundamental trait that underpins professionalism and order. Doon natin makikita, di ba, yung professionalismo ng isang manggagawa o security guard. And ginagamit ito, of course, to achieve and maintain the high level, di ba, of performance, no, and so on and so forth inside the workplace using the common, no, 5 methods as follows. Kasi may mga methods na ginagamit para maisagawa ng maayos at mahusay itong disiplina na sinasabi natin, no? Tatalakayin ko yung 5 bago natin i-explain. Diba? Una is punishment system, rewarding system, obedience, patience, and self-control. Yun yung 5 paraan or methods na para maisagawa natin ng maayos at mahusay ang disiplina sa loob ng workplace. Okay? So, dito tayo sa punishment system. Alam naman natin, no? When we say punishment, parusa, pagbibigay ng parusa. But take note na ang punishment dapat, di ba, fair, appropriate ang implementation. Di ba? Para makaiwas sa anumang problema na maidudulot kung ito ay maling maisasagawa. Di ba? Kasi remember, sa pagbigay ng punishment, di ba, may mga patakaran din yan, no? Kagaya ng punish only the guilty party. Di ba? Kung sino lang yung nagkasala, yun lang yung dapat bigyan ng punishment. Di ba? Another is yung impose the punishment in consonance to the violation. Di ba? Huwag magbigay ng punishment na wala doon sa kautusan at dapat naaayon doon sa ginawang pagkukulang o kasalanan ng tropa, no?
Marami pa, no, di ba, yung patakaran para maiwasan o maisagawa yung fair, yung patas na pag-implement ng punishment system. Yan. No, take note of that. No, nagbigay lang ako ng dalawa para hindi na masyadong matagal yung ating talakayan. Number 2 is the rewarding system. Of course, kailangan i-recognize din ang trupa pag nakagawa ng meritorious, di ba? And exemplary performance habang siya ay naka-duty. Of course, for purposely to encourage ang trupa to continue that excellence o yung magandang performance. Kasi hindi mo pwedeng pababayaan yun. Kaya nga meron tinatawag na carrot and stick policy or principle na ginagawa. No? If you are a leader, kailangan alam mo itong intindihin at isagawa itong carrot and stick principle. Di ba? Na kung nagkasala, bigyan ng kaparusahan. Kung nakagawa ng maganda, bigyan ng recognition. Di ba? Example natin doon sa timbangan. Di ba? Nagme-maintain ka ng timbangan. Siyempre, hindi pantay kasi yan. Di ba? Yung mga gumagawang tropa ng maganda, of course, mas mataas. Yung mga weakest link nandun sa baba. Siyempre, pag ikaw ay leader, kailangan balansin mo. Kaya para may angat mo itong mga gumagawa, itong mga weakest link, kailangan mo yung motivation, parusa, and so on and so forth. Di ba? Ito naman, para ma-maintain mo yung level nila, kailangan yung recognition. Ito nga, rewarding system. Kasi pag pinabayaan mo yan, mababaliktad yung timbangan. Tataas yung weakest link, bababa yung strongest link. No? So, kaya dapat itong punishment and rewarding system must be exist at all cost. Kailangan yun. So, yun yung dalawa. Meron tayong number 3 na idinagdag. No? Actually, 3 yung idinagdag natin. No, itong obedience. No, alam naman natin, di ba? Obedience is instilling respect for authority and willingness to follow lawful and reasonable orders. Ganun lang kasimple yun. Kasi, wala namang violation kung likas from the very beginning na obedient ang isang tao. Pag likas itong trait niya or ugali niya, I don't think so na magkakaroon tayo ng problema kasi sumusunod lang. Marunong siyang sumunod. Actually, biblical din no, yung explanation nito. Maraming Bible verses na kailangan no, ang isang worker o isang membro ng organization, di ba? O sabihin natin, isang tao ay kailangan magiging masunurin. No, meron itong obedience, no? I-search nyo doon sa Bible, hindi lang 5 yung Bible verses na nagsasabi doon na kailangan ang isang tao o worker, sabihin natin, ay obedient. No? So kaya, at ulitin ko, pag obedient kasi ang isang tao, automatic yan, disiplinado. Kasi marunong ang sumunod eh. Kasi pag ikaw ay worker, nakatali ka, nakakahon ka doon sa rules, di ba? Doon sa duties and responsibilities mo. Eh pag maisagawa mo yon ng maayos at mahusay dahil ikaw ay masunurin na worker, I don't think so na magkakaroon ng problema. Kaya importante ang obedience dito sa discipline. No? Isinama natin na key methods of discipline ang obedience. And at the same time, itong patience, ganun din. Marami ding Bible verses na nagsasabi na kailangan ang tao ay magiging matyaga. And as a matter of fact, there is an old saying, di ba, to quote na sa Tagalog, na kung walang tiyaga, walang nilaga. Kaya pala may kasabihan na gano'n. No, actually biblical. No? Kaya kailangan patience at importante 'yan, di ba? Kasi exercising restraint and emotional control, especially during difficult times or high pressure situations, ay kailangan. Di ba? Hindi dapat basta-basta bumibigay, no? Lalong-lalo na yung mga tropang 5'9".
Kasi napakaraming challenges, napakaraming sad stories sa ating workplace or security organization. Kaya kailangan yung patience, di ba? May Tagalog pa nga na kailangan mahaba ang sintas. Yan, di ba? Dito rin applicable yung sinasabi sa atin sa security, no, and even sa mga tropa sa kasundaluhan at kapulisan na maximum tolerance o mega tolerance. Ito yun, patience. Kailangan natin to. Kasi pag na-provoke tayo ng isang sitwasyon, hindi na natin makokontrol, definitely magkakaroon ng gusot, di ba? O problema na magdudulot ng hindi magandang resulta ng trabaho. Kaya kung may obedience, meron ding patience. Yan. At itong panglima, no, na para sa akin, no, ito yung pinaka-importante, mas importante ito doon sa obedience and patience. Itong self-control, di ba? Kasi practicing discipline from within by managing impulses, reactions, and maintaining professionalism at all times. Di ba? Yun yung gusto nating emphasize dito, no? Itong self-control. Kasi na-provoke ka na, nawala na yung obedience mo at patience mo, pero meron kang self-control. Therefore, wala pa rin magiging problema, di ba? Ay self-control, di ba? So sarili na pag-control sa katawan, di ba? Kaya ito yung sa tingin natin, no, di ba? Highest method of or form of discipline itong self-control. Kasi siyempre at least, di ba? Na-provoke naman yung personalidad mo, di ba? Lahat yung obedience at patience mo. At magawa mo naman kontrolin ang iyong sarili, ulitin ko, hindi yan makakaproblema. Kaya napaka-importante itong self-control na lagi nating dalhin. Yan, lalong-lalo na sa mga tropa, no? Much more doon sa kapulisan at kasundaluhan. So ulitin ko yung 5 na key methods of discipline ay punishment system, rewarding system, obedience, patience, and self-control. Hopefully, meron kayong natutunan.